magiging kamangha-mangha ang magiging kamatayan ni Aki, at iyon ang nais nitong masaksihan. Tinanong pa niya si Aki kung gusto nitong marinig ang kanyang katapusan, ngunit wala siyang pakialam sa sariling kamatayan, dahil ang tanging mahalaga sa kanya ay mapatay ang kanyang mga kalaban. Samantala, binubugbog pa rin sina Denji at Power sa mga kamay ni Kishib, ngunit sa kabila nito ay nagawa nilang mag-iwan ng maliit na sugat sa mukha ng kanilang guro. Dahil doon, binigyan sila ni Kishib ng mataas na papuri at sinabi niya na sapat na ang isang beses na pagsasanay sa isang linggo kaysa araw-araw. Pinayuhan niya sila na manatiling mahinahon kahit pa bumibilis ang tibok ng kanilang puso sa gitna ng labanan, at laging alamin ang mga sandata na nasa kanilang paligid. Ibinunyag din ni Kishib na kinabukasan ay magkakaroon sila ng totoong labanan, ang pagsubok na hulihin ang babaeng ahas at ang Sword Devil na pumatay kay Himeno. Sinabi niya na ito ang magiging tunay na pagsusulit para sa bagong 4th Division, at kapag sila ay nabigo ay masisira ang kanilang grupo, at personal niyang papatayin sina Denji at Power. Kinabukasan ay agad na nagsimula ang kanilang misyon, ngunit handa rin ang mga kalaban, nagtipon ang mafia sa ilalim ng pamumuno ng Sword Devil, kasama ang babaeng may ahas. Naniniwala siya na hindi sila ligtas kung nakikipaglaban sila mula kay Makima, ngunit kung magaganap ang laban sa sarili nilang teritoryo ay magkakaroon sila ng malaking kalamangan. Iniwan ng kanilang pinunong mafia ang isang regalo, isang hukbo ng mga zombie, at ayon sa babae ay gagamitin nila ang mga zombie upang pigilan ang 4th Division at sakadakpin si Denji para kunin ang kanyang puso. Sa kabilang banda, bumisita si Makima sa pinuno ng Japanese Mafia, ngunit ipinahayag nito na hindi siya ang nag-utos ng pag-atake, kundi ang babaeng may ahas ang nagdala ng kanyang mga tao sa pakikipag-ugnayan sa Gun Devil. Isiniwalat pa ng mafia boss na humihingi ang Gun Devil ng 20,000 yen kapalit ng mga baril para sa mga nakikipagkontrata rito, na isang kakaibang bagay para sa isang Diablo. Pagkatapos ay humingi si Makima ng listahan ng mga pangalan sa mga nakikipagkontrata at pumayag naman ang boss ng mafia. Gayunpaman, nang hilingin niyang isama pati ang mga pangalan mula sa ibang pamilya ng mafia ay tumanggi ito, dahil magdudulot daw iyon ng magulong digmaan na magiging sanhi ng malaking problema sa bansa. Habang nagsisindi ng sigarilyo, mapanghamong sinabi ng boss na sila ay isang samahan na nagpoprotekta sa bansa laban sa mga banyagang panganib, isang bagay na hindi raw maiintindihan ni Makima dahil isa siyang babae. Nang magtawanan ang lahat, biglang inilapag ni Makima ang isang bag sa mesa. Inakala ng mafia boss na iyon ay pera, ngunit ipinaalam ni Makima na ang laman nito ay mga mata ng mga mahal sa buhay ng lahat ng tao sa silid. Dahil doon ay nabigla ang mafia boss nang mapatunayang totoo ito, at sinabi ni Makima na kung makikipagtulungan siya ay ibabalik niya ang mga mata sa mga may-ari. Isa sa mga tauhan ang nagalit at sinubukang umatake kay Makima, ngunit agad na nagdurugo ang ilong nito at saka bumagsak. Doon sinabi ni Makima na ito ang tunay na kinakailangang kasamaan, at pinilit ang mafia boss na makipagtulungan sa kanya. Samantala, nakatayo ang ika-4 na dibisyon sa harap ng gusaling target nila. Matapos ang kanilang matinding pagsasanay, kumpiyansa sina Denji at Power na sila ang pinakamalakas, samantalang si Kabeni ay nananatiling natatakot. Tinanong ni Aki si Kishib tungkol sa kanilang plano, at sinabi nito na diretso silang papasok at haharapin ang kalaban ng harapan. Pinangunahan sila ni Aki papunta sa gusali kung saan naroon na ang ibang kasamahan, habang nakipagkita si Kishib sa hepe ng pulisya at sa pinuno ng isa pang Devil Hunter Division. Ipinaliwanag niya na ang ika-4 na dibisyon ang bahala sa mga teroristang nagtatago sa loob, pero nagbabala rin siya na mas dapat silang mag-alala sa mga demonyong kasapi ng dibisyon, dahil baka sakaling mawalan ang mga ito ng kontrol. Naroon ang Shark Devil, na kayang dumaan sa mga pader at gawing ulo ng pating ang kanyang sarili para pumatay. Habang nangangagat ng mga zombie, aksidente niyang nasaktan ang kasamang si Violence Devil, na bagamat mukhang maayos kumilos, lahat ng problema ay tinatapos niya gamit ang kanyang kamao. Dahil sa sobrang lakas niya, pinapasuot siya ng maskarang may lason upang mapigilan siya kung kinakailangan, at kasama rin nila ang Spider Devil, na kadalasan ay nagmumukhang normal na dalaga. Mas mabait siya sa mga tao kumpara sa ibang demonyo, ngunit hindi pa rin siya lubos na mapagkakatiwalaan. Mayroon ding Angel Devil, nakakaiba dahil wala siyang puot laban sa mga tao, ngunit ang sinumang humawak sa kanya ay agad nawawalan ng bahagi ng kanilang buhay. Habang nakikipaglaban sa mga zombie, nilapitan ng Angel Devil si Aki at tinanong kung may towel ito. Hindi nagdalawang isip si Aki na bigyan siya dahil alam niya na hindi maaapektuhan ang kanyang buhay hanggat hindi niya direktang nahahawakan ang balat ng demonyo.
Nang may biglang bumaril sa kanila ay agad na pinrotektahan ng Angel Devil si Aki gamit ang kanyang mga pakpak, at mabilis niyang pinatumba ang lalaki at iniutos na ipalabas siya, dahil mas nais ng Angel Devil ang gawaing pisikal kaysa sa direktang pakikipaglaban. Pagbalik ni Aki, sinabi niya sa kanyang mga kasama na ipaubaya na lamang sa iba ang mga zombie at sila na ang humarap sa dalawang pangunahing kalaban. Pagkatapos ay nagpasya sila na maghiwalay para hanapin ang mga ito, at nang umakyat si Aki sa ika-4 na palapag ay bigla siyang binaril mula sa kanyang likuran. Sa kabutihang palad ay naiwasan niya at agad na sinuntok ang lalaki, ngunit dumating pa ang ilang tauhan na nakatutok sa kanya ng baril. Gayunpaman ay unti-unti silang bumabagsak na dumudugo ang kanilang ilong dahil tinamaan na sila ni Makima mula sa malayo. Sa ilang sandali ay umakyat si Aki at nadatnan ang babaeng may ahas. Ngunit bago pa siya makalapit ay inutusan nito ang Snake Devil na iluwa ang Ghost Devil na nilamon nito, at nasa kontrol ngayon ng babae ang Ghost Devil at iniutos nitong patayin si Aki. Nilabanan ni Aki ang mga atake gamit ang kapangyarihan ng Future Devil, na nagpapakita sa kanya kung ano ang mangyayari ilang segundo pa lang ang nakalipas. Ngunit sa kabila nito, wala na siyang ibang kalamangan kaya't nang ibabaw ang Ghost Devil, at hinawakan siya nito sa leeg at sinakal ayon sa utos ng babae. Habang nawawalan siya ng malay, naalala ni Aki ang araw na una siyang inalok ni Hameno na manigarilyo. Ngunit nang malaman nito na menor de edad pa siya, agad niya itong binawi, at sinabi niyang itatabi muna niya iyon at ibabalik kapag matanda na siya at talagang nahumaling na. Biglang napaluhod si Aki sa sahig, ngunit hindi siya tinapos ng demonyo at inilapit nito ang kanyang kamao sa harap niya, at nang binuksan ay lumitaw ang sigarilyong itinabi ni Hameno para sa kanya. Habang tinatanggap ito ni Aki, binalot siya ng matinding emosyon lalo na nang mabasa niya ang nakasulat dito. Doon niya nahanap ang sagot sa problema niya, kaya't mahinahon siyang lumapit sa Ghost Devil at umakyat dito nang walang pag-aalinlangan. Naalala niya ang sinabi ni Hameno, na bulag ang Ghost Devil at tanging takot lamang ang gamit nitong pandama, at dahil dito ay naglakad si Aki nang walang bahid ng takot at umakyat sa leeg ng halimaw. Habang iniisip niya si Hameno ay mabilis niyang pinugutan ito, at nagulat si Sawatari sa nakita at agad na umatake, ngunit naramdaman niya na nasa likod na pala niya si Kabeni na nakatutok ang kutsilyo sa kanyang leeg. Dahil doon ay nataranta siya at tuluyan ng sumuko, habang nasa elevator sina Denji at Power. Nandidiri si Denji nang makitang kumakain ng braso ng zombie si Power, at sinabi naman nito na karne pa rin ito ng tao na naging dahilan para magtalo sila, ngunit biglang bumukas ang pinto ng elevator at nakita nila ang napakaraming zombie. Hindi pa sila napapansin kaya nais sanang dumaan ni Denji nang hindi nakikita, pero biglang ipinahayag ni Power ang kanyang presensya. Gusto niyang makipagsabayan at sumugod gamit ang mga sandata na gawa sa sariling dugo, iniisip na si Denji ay nasa likod niya, ngunit matagal nang umakyat si Denji sa mas mataas na palapag gamit ang elevator. Sa susunod na palapag, hinarang si Denji ng Sword Devil kasama ang dalawang tauhan na handang bumaril. Habang hawak na ni Denji ang buntot ni Pochita, sinabi ng Sword Devil na gusto niyang makipag-usap, ngunit sinubukan nitong manipulahin si Denji sa pamamagitan ng pagbibintang sa kanya na pinatay niya ang kanyang lolo at iba pa. Sinabi ni Denji na mga zombie na sila nang pinatay niya sila, ngunit iginiit ng Sword Devil na dating tao rin ang mga zombie at dapat ay nagsisisi si Denji. Idinagdag pa niya na kahit siya ay hindi mapalagay ang kanyang loob sa bawat pagpatay niya sa mga zombie, kahit napalitan na ang kanyang puso sa Sword Devil. Pagkatapos ay hiniling niya na gumawa si Denji ng isang makataong bagay at hayaan silang patayin siya, ngunit hindi pumayag si Denji, at nang nabigo ang Sword Devil sa kanyang panlilinlang ay agad niyang hinugot ang mga espada. Hinila rin ni Denji ang buntot ni Pochita at nagsalpukan silang dalawa habang tumalon palabas ng gusali, ngunit sinipa siya ng Sword Devil papasok sa isang gusali at muling umatake. Sa pilit na pag-iwas at pagdepensa, napaatras si Denji hanggang sa gilid ng bubungan, at doon muli siyang sinipa at tumilapon sa bubong ng isang tren, na agad namang sinundan ng Sword Devil. Tinanong ng Sword Devil si Denji kung bakit siya lumalaban, at sumagot si Denji na para protektahan ang kanyang buhay ngayon para matikman niya si Makima. Pagkatapos ay muli silang sumugod sa isa't isa, pero patuloy pa ring tinamaan si Denji, at sa isang iglap ay nawala sa kanyang paningin ang Sword Devil at umatake mula sa ere. Sa lakas ng banggaan, nabutas ang bubong ng tren at pumasok silang dalawa sa loob, dahilan para magtakbuhan ang mga pasahero habang biglang nagpreno ang tren. Pagdating sa loob ay tumilapon si Denji, at nawala ang kanyang isipan sa laban nang makakita siya ng isang babae sa tabi niya.
Sinamantala ng Sword Devil ang pagkakataon at pinutol ang isang braso ni Denji, ngunit nang nakatakas ang babae ay muli niyang ginamit ang kanyang napakabilis na galaw at sumugod kay Denji, at natanggal ang isa pa nitong braso. Pagkatapos ay idineklara niya na tapos na ang laban, at inutusan si Denji na humingi ng tawad sa kanyang lolo, bago niya tapusin ang buhay nito nang hindi masyadong nasasaktan. Gayunpaman, tumayo si Denji at sinabi na mayroon pa siyang chainsaw sa kanyang ulo at mabilis na sumugod, ngunit sinalubong siya ng Sword Devil sa buong bilis, na binasag ang kanyang ulo kasama ang chainsaw. Ngayon ay sigurado ang Sword Devil na siya na ang panalo, pero tinawag lang siya ni Denji na tanga. Tinanong niya kung hindi ba itinuro ng kanyang lolo na hindi dapat magtiwala ang isang halimaw sa salita ng isang mangangaso. Nabola ng salita ang Sword Devil at inatake ang ulo ni Denji, ngunit ang tunay na sandata pala ay ang chainsaw na lumitaw sa kanyang binti. Sa isang iglap ay nahati sa dalawa ang Sword Devil, ngunit agad din itong bumalik sa dati nitong anyo, kaya't iginapos siya ni Denji gamit ang makakapal na bakal. Sinabi ni Denji na magkahawig sila, dahil tulad ng espada na tinanggal sa kanyang kamay ay muling bumalik, at ganoon din ang kanyang katawan na may kakayahang magpagaling. Galit na sumisigaw ang Sword Devil na papatayin niya si Denji, ngunit tugon lang nito na pwede siyang tumahol hanggat gusto niya lalo na't natalo na siya. Para kay Denji, hindi sapat ang makulong lang habang buhay matapos niyang patayin si Hameno, kaya naisipan niyang pahirapan ito. Dumating si Aki sa oras na iyon, at sinabi ni Denji na sakto ang pagdating niya dahil magsisimula pa lang sila ng laro kasama ang Sword Devil. Gayunpaman, nagulat muna si Aki sa pulisya bago tinanong si Denji kung ano ang balak niya. Sagot naman nito, dahil pinatay ng Sword Devil si Hameno, paparusahan nila ito sa pamamagitan ng pagtadyak sa kanyang maselang bahagi, at ang makapagpapasigaw sa kanya ng pinakamalakas hanggang dumating ang mga pulis ang siyang panalo. Dahil doon ay tinawag siyang baliw ng Sword Devil, at kahit si Aki ay nadismaya, ngunit nang makita ni Aki ang sigarilyong inaalala niya kay Hameno ay napagdesisyonan niya na sumali na rin. Sabay nilang tinadyakan ng buong lakas ang pototoy ng Sword Devil, dahil itinuturing nila ito na awit ng pamamaalam para kay Hameno, hanggang sa dumating ang mga awtoridad. Pagkaraan ng ilang sandali ay iniharap ni Makima ang ulat ng insidente, at lumabas na si Sawatari ang utak ng lahat, ngunit bago pa siya maimbestigahan ay nagpatiwakal ito sa pamamagitan ng pagpapakain sa kanyang sarili sa Snake Devil. Ngunit naniniwala si Makima na bahagi ito ng kontrata niya sa Gun Devil, gayunpaman, nakarecover sila ng halos 1.5 kilo ng bala ng Gun Devil mula sa mga terorista. Nang pagsamahin ito sa naipon na ng Bureau ay unti-unti nang tinuturo nito ang lokasyon ng Diablo. Makalipas ang ilang linggo, ipinagpatuloy ni Denji ang kanilang pang-araw-araw na buhay at lalo pang naging malapit sa isa't isa, ngunit hindi nila alam na nagsisimula ng gumalaw ang mas malalaking pangyayari, at malapit na ang araw ng kanilang paghaharap sa Gun Devil. At dito na muna nagtatapos ang ating anime recap. Kung nag-enjoy ka ay huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated.